sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus mula ngayon at magpakailanman. Aking iniibig na mga kapatid, katotohanan nga, ang ulan, ang siyang pinakamagandang pagsusulit sa mga mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang bahagi ng inyong pag-aaral. Kung hanggang saan kayo makakahakbang ng pagtupad ng iyong mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pinakamabuting sangkapin sa inyong pananampalataya na laging binabanggit ng mga kabatlayaan ang tinatawag na pagtitiis. Pagtitiis o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat dito umuunlad ang inyong mga tunay na ako na walang iba kung hindi niya mga espiritu. Subalit, ito aking mga iniibig na mga kapatid, paano niyo mailalarawan ang isang ako na nagtitiis? Ano ang katangian ng isang taong nagtitiis o aking mga iniibig na mga kapatid? Larawan bang umiiyak o tumutulo ang luha? Larawan ba ng kaligaligan at kabalisahan? O aking mga iniibig na mga kapatid, magbibigay ako ng isang magandang halimbawa na siyang larawan ng isang mabuting ako na nagtitiis sa kanyang buhay. Tingnan ninyo ang mga magsasaka. Sa kanilang pangangalaga, sa bukid ipinagkatiwala sa kanila. Naroon ang kasiyahan ng isang ako. Habang dinadalaw ang mga pananim ng kanyang inaalagaan, sapagkat nalalaman niya na dating ang panahon ang masaganang ani na kanyang matatanong. Aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang isang ako ay nagtitiis, so aking mga iniibig na mga kapatid, kaakibat ng pag-asa, larawan ng kagalakan, sapagkat nalalaman niya na kailanman di siya pababayaan ng dakilang Ama. O aking mga iniibig na mga kapatid, kung inyong babalikan ang kasaysayan ni Job sa kanyang kalagayan, maraming pagtitiis ang kanyang nadanas, subalit sa bandang huli, naroon ang kagantihan at biyayang ipinagkaloob sa kanya ng dakilang Ama. Nariyan din ang isang apostol Pablo na nang makilala niya ang kadakilaan ng isang Kristo, sinuong niya ang maraming pagsubok sa kanyang buhay, subalit hindi siya nawala ng pag-asa hanggang sa kahulilihan o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga kayo na mga nag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, damhin ninyo ang inyong kalagayan sa kasalukuyan. Damhin ninyo ang mga kapwa o aking may iniibig na mga kapatid. Ito ang katuruan na
Ipinakilala sa bawat isa sa inyo na kailanman hindi kayo pababayaan ng dakilang Ama. Iingatan kayo ng dakilang Ama o aking mga iniibig ng mga kapatid hanggat nariyan kayong nagpapatutuo kayo sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Ang hinahanap ng kaitasan sa aking mga iniibig ng mga kapatid, maging matalingmahin kayo, maging masunurin kayo sa mga batas at utos ng dakilang Ama. Dito ngayon, dumadating ang kahinaan sa tao, o aking mga iniibig ng mga kapatid. Kung kaya nga, ang katulong ito ay nagsisilbing bisang vitamina ng inyong pananampalataya na siyang magsisilbing pampalusog at pampasigla na kailanman hindi kayo mawala ng pag-asa, kailanman nariyan lagi ang alalay at ang tabay ng dakilang Ama sa sinuman nangangailangan ng kanyang tulong, sa sinuman nangangailangan ng kanyang kaaliwan o aking mainiibig na mga kapatid. Mapalad kayo. Mapalad laging ibinabanggit ng kabatayaan sa bawat isa sa inyo. Sapagkat iniaakay kayo sa kabutihan ng dakilang Ama. Itinuro sa inyo ang tamang daan ng dakilang Ama. Ipinagkaloob sa inyo ang pinakamataas na karunungan na hindi matatanggap ng tao sa kasalukuyan na walang iba kundi ang pag-ibig sapagkat ang tao ay mayroong karamutan sa kanyang puso. Ang tao mayroong pag-ibig na labis sa kanyang sarili. Ito ay sana mawala sa inyong mga kalagayan o aking mga iniibig ng mga kapwa sapagkat isipin ninyo ang mga kapwa lagi na yan palaging nagkakaroon ng kaligaligan at kabansahan sa kanilang mga pamumuhay sapagkat ang lagi nilang hinahanap ay ang mga bagay na makapagbibigay kabusugan ng kanilang laman. Hinahanap nila mga bagay na magpapaandon ng kanilang buhay o aking mga iniibig mga kapatid. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang tungkuling ipinagkatiwala sa bawat isa sa inyo ay yan tungkulin para sa inyo. Kung ang tungkulin yan ay para sa inyong kapwa at sa inyong kapaligiran. O aking mga iniibig na mga kapatid, naway ang inyong pagparito sa mapalad na pag-aaral, sa mapalad na magnito naway. Minsan pa, magbuka sa inyong mga kaisipan ng tungkuling ipinagkatiwala sa inyo. Huwag ninyong pababayaan sa pangalan ng dakilang manunubos o aking may iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, ang sulat ni Apostol Santiago, Kapitulo 5, 11 hanggang 12. Pakibasa. Ito po ang sinasabi sa sulat ni Apostol Santiago sa 5, 11 at 12. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Inyong mabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkaunawain ng Panginoon. Ngunit igit sa lahat ang mga bagay ng mga kapatid ko ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay magiging hindi upang kayo huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Punto. Kaya nga, o aking may iniibig na mga kapatid, nariyan na kayo sa kalagayan ng inyong pananampalataya, naway. Kung paano kayo nangako nung una, magpatuloy ang pangako na yan hanggang sa pitin ninyo ang buhay sa likod ng libingan. Muli,
Iniwan ko sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaan nagmumula sa aking espiritu. Naway ang sama na ganat maghari sa iyong nga buong kakuan, sa inyong kaparigan, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan at pakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, ano nga ba ang inyong inihahandog sa paanan ng dakilang Panginoon sa bawat panahon na kayo'y dumudulog sa kanyang dambana? Ang inyong bagang mga sarili ay tunay na malinis at nahahanda, at narito inihahandog nyo ang inyong mga sariling dalisay ayon sa kanyang kalooban. Ito ang mga bahagi na siyang hahanapin sa bawat isa, na hindi lamang sa isang panahon, kundi sa bawat sandali ng inyong pakikipamuhay. Sapagkat kayo ay tinuturuan upang ang bawat sarili ay inyong mahawakan ng may katarungan. Sapagkat ano nga ang pagkakatiwala na ibibigay sa bawat isa kung ang kanyang sarili ay di niya mabigyan ng isang katarungang ayon sa kalinisang hinahanap ng dakilang Panginoon. Kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay pinuno ng bawat aral at ng karunungang nanggagaling sa kaitaasan at sa batas na kanyang inilatag sa bawat isa ay narito upang kayo nga ay makapamuhay ng may kaayusan, upang kasalanan ay di magawa, upang ang paulit-ulit na pagkakamali sa inyo ay tumakas. Kung kaya nga to, aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang bawat isa ay nabubuhay pa rin sa batas na yan, saan dadalo o kailan darating yung tunay na kalooban ng Diyos na ang bawat isa ay tunay niyang mapagkatiwalaan ng kanyang biyaya, nagagawa ng kanyang tungkuling ilalatag sa bawat isa, sapagkat tunay marami ang kinakailangang matulungan na bawat kaluluwa. Mga iniibig na mga kapatid, inilatag sa inyo ang buhay na iyan. Binigyan ang bawat isa ng pagkakataon upang sa buhay na ito, na kung saan kayo ay gumagalaw, ang mga ito ay magbigay sa inyo ng isang aralin kung papaano ang tinatawag na pagtitiis ng may kagalakan ay inyong mapagtagumpayan. Ilagay baga ng dakilang Panginoon kayo sa isang kalagayan upang kayo ay manghina. Ilagay ba ang bawat bato sa inyong mga daraanan upang kayo ay mga tisod? Mga iniibig na mga kapatid, ang Panginoon sa kanyang kalagayan ay tunay na magtuturo upang kanyang mga inaaralan ay mga tuto, upang ang kamangmangang lagi niyang daladala at lagi niyang niyayakap ay tuluyan niyang maiwan at siya ay makalaya mula sa mga ito. Subalit hanggang inyong mga mata ay nakapirig, sa ayon sa inyong mga kalooban ang mga bagay na ilatag ng dakilang Panginoon, bagabat maliwanag, tunay na ito ay di mamamalas ng inyong mga sarili. Sapagkat ang katotohanan, ang kalinisan ng puso,
ang kinakailangan niyong maihandog. Ito ang lagi niyang hinahanap sapagkat ang pusong malinis ay laging nahanda. Ang pusong malinis ang pinaglalagyan ng layunin ng dakilang Panginoon na kanyang panuntunan upang siya ay makapamuhay na ngayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga't kung mayroon pang ibang yaman na naroroon sa inyong mga puso, ito ay isang katotohanan na ito rin ang magdadala ng katakutan, kapootan sa inyong mga sarili. Subalit ito ang bagay na hindi laging makikita ng tao sa kanyang buhay, sapagkat ang kabiyayaan ng Diyos ay tunay na laganap maging sa bahagi ng material, lalong-lalo na sa bahagi ng espiritual. Subalit ko ang bahagi na yan sa laman na lagi niyong dinadala, ang siya niyo lamang makikitang biyaya ng dakilang Panginoon. Ano nga ba ang kaunlarang inyong ginagawa? Ito lamang ang kaunlaran na ngayon sa laman. Subalit ang tunay na layunin ng dakilang Panginoon ay malagana ang bawat isa sa bunga ng ayon sa Espiritu, na siyang didisiplina sa isang katawang laman na lagi nang naghahanap ng kasaganahan, ng kapayapaan, ng ayon sa kikipamuhay sa sanglibutang ito. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang isang laman ay magkakaroon ng pagkitiis sa kanyang buhay sa sanglibutang ito, sapagkat dito nga siya magkakaroon ng kalugihan. Subalit sa katotohanan, ang kasaganahan at katagumpayan ng isang espiritu ay di nyo matatawaran. Sapagkat sa bahaging ito, siya ang tunay na pupuksa sa bahagi ng mga maling paniniwala. Sa mga bahagi ng katwiran ng tao ang kanyang laging ninanasa. At ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang siya sa inyong laging ipinapaalala upang sa paralang katulad nito, dito nyo maalala ano nga ba ang daan na dapat nyong nilalakaran. Ito ngayon ang inyong pag-isipan sa inyong mga sarili, sa bawat kasaysayan na mga sumunod na banal sa likuran ng dakilang Panginoon. Tunay ng kasaganahan sa lupa ay kanilang iniwan, sapagkat kanilang nalalaman ang kasaganahan na ngayon sa Espiritu kailanman ay di magiging katumbas ng kasaganahan ng ayon sa pangako ng sanglibutang ito. O aking mga iniibig na mga kapatid, hari nawa sa inyong pamumuhay at paglalakad, sa inyong buhay sa kapanahunang ito, ay tunay niyong matanggap kung bakit kayo itinilaga sa kabuhayang ito, sapagkat narito ang isang pagsusulit at isang pag-aaral na tunay ng bawat isa ay kinakailangang magkaroon ng pananagumpay. Ng pananagumpay na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na katagumpayan na ngayon sa inyong mga espiritu, na ang bawat kabutihan ng bunga na ninanasa ng dakilang Panginoon ay makita sa bawat isa. Kung kaya nga to aking mga iniibig na mga kapatid, anumang bagay ang nakalagay sa inyong harapan, tunay na ito ay inyong tanggapin ng maluwag sa inyong mga puso, upang inyong maaalala na ang Diyos ay di naglatag ng kanyang layunin sa bawat isa, upang ang bawat isa ay mga hulog sa tukso, kundi ang bawat isa ay kanyang mailagay sa tama niyang kalagyan, na magkaroon siya ng tunay na buhay na walang hanggang, na siyang niyanasa ng inyong mga espiritu. Pag-asa ayon sa kabutihan, pag-asa ng ayon sa kabanalan. Ito ang natawag
sa bawat isa upang kayo muli sa inyong pagkakatulog ay magkaroon ng pagbabalikwas. Kat ito na lamang ang aking sa inyo'y aking iiwan at muli ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ang siyang maghahari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Tunay nga ang tao ay lagi nang nakatingin sa sanlibutan. Ang kanyang puso ay lagi nang tinatanaw ang kaligayahan ng panglaman. Subalit, sa inyong mag-aaral, ibinahagi at inihatag sa inyong harapan ang tunay na katotohanan na hindi kayo tigasanlibutan. Tunay nga sa inyong pagdating sa kapanahonang kayo'y naririto. Ang aralin ng buhay ay ipinagkaloob sa inyo. Bago pa kayo ibinulusok sa kapatagan ng lupa, alam ninyo kung ano ang inyong tungkulin pagdating ninyo dito sa sanlibutan. Ang aralin ng buhay ay tunay ngang mahirap alamin ng bawat isa sapagkat ang dakilang Panginoon ang siya lamang nakapagdidikta kung ano ang nararapat sa bawat isang mag-aaral dito sa kapatagan ng lupa. Iisa lang ang layunin ng dakilang Panginoon para sa bawat isang mag-aaral, kung hindi ang makapag-aral at sumulong ang kanyang espiritu at hindi ang laman. Ang bawat isa'y tinuturuan, banay-banay, sapagkat kung tutuusin, ang panahon ng bawat isa ay maigsi. Subalit ang pag-aaral ay tunay ngang magpapatuloy. Ang aralin, ang pag-aaral, kahit man sa ngayon, kayo'y nag-aaral, kahit man kayo'y nasa kabilang libingan, kayo ay magpapatuloy na mag-aaral. Maraming proseso ang inyong dapat na matutunan. At ito ay hindi lingid sa inyo sapagkat kayo'y tinuturuan. Binuksan sa inyo ang paaralan ng dakilang Panginoon upang sa gayon di kayo maligaw ng inyong patutunguhan. Ang layunin ng bawat isa ay makarating sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya nga, sa inyong pagdating sa kaorasang ito, ay tunay ngang biyaya para sa inyo. Sapagkat kahit man maluwag ang ganitong panahon, kayo ay tumutupad ng inyong tungkulin.
sa bawat isa na naririto sa orasang ito. Kayo ay binibiyayaan ng dakilang Panginoon sapagkat ito ang tinatawag ng pagtitiis. Nagtitiis kayo upang maunawaan at maisagawa ang inyong layunin na magkaroon kayo at maitamo ninyo ang pangako ng dakilang Panginoon na buhay na walang hanggan. Maging matalimahin, masunurin ang bawat isa upang sa gayon kayo ay hindi mawala sa landas na pinatutunguhan at kayo ay sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Kaya nga sa bawat isa na tinuturuan, huwag kayong manawa sa inyong pinag-aaralan. Huwag kayong huminto sa inyong pagbibigay ng buo sa inyong sarili na pagdating ng panahon, kayo ay magkakaroon ng katagumpayan at hindi kayo mabibigyan ng paghatol pagdating ng panahon. Huwag sana kayong magsisi na nilustay ninyo ang panahon na ibinigay sa inyo kung hindi namnamin. Bigyan ninyo ng kabuluhan ang lahat ng ibinagkakaloob sa inyo ng dakilang Panginoon, sapagkat hindi sa lahat ito ibinibigay kung hindi sa mga napili lamang. Mapalad ang bawat isa na tumutupad ng kanilang tungkulin. Kahit man anong mangyari, kayo ay hindi bibitaw sa puno ng ubas. Pagpakumbaba ang bawat isa, huwag kayong manawa sa inyong paglalakbay, kung hindi ang katalinuhang ipinagkaloob, inyo nga itong ipagkaloob sa inyong kapwa na nangangailangan ng inyong pagbibiyaya. Huwag niyong kipkipin ang mga aralin na natutunan ko, hindi ipagkaloob sa mga nangangailangan, sapagkat ito ang tunay na kaganapan sa kapanahunan sa ngayon. Bigay ninyo ang inyong sarili, kabuuan, hindi lamang sa inyong kapwa, kung hindi sa inyong kapaligiran, kung hindi sa lahat ng mga pagkakataon na sa inyo ay ipinagkakaloob. Hari Noah, na sa inyong paglalakbay, laging itanim sa inyong puso at isipan na kayo ay tunay ng manggagawa sa ubasan ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakilanpaman. Mga iniibig na mga mag-aaral ng salita ng Panginoon, tunay sa bahagi ng karanasan, ang silang salitang pagtitiis ay hindi na mahirap pang maunawaan, sapagat bawat isa'y dumaraan at bawat dumaraan nagpapagalaw ng kanilang kaisipan, damdamin at kalooban. Ano pat ang salitang pagtitiis ay buhay na buhay sa bawat pagkatao. Ang salita pa lang ng pagtitiis kung inyong maririnig, iba na ang ibinibigay sa inyong mga sarili. Pero ano nga ba ang kabuluhan ng lahat ng ito? Aking mga iniibig, kung ang tao ayon sa kaalaman, ayon sa Espiritu ay tinuturuan, ano ang salitang pagtitiis sa bawat isa? Kayo ba'y nakipagtiis ayon sa Espiritu?
o ang inyong pagtitiis ay ayon sa laman? Ano ang magiging kaugnayan niya sa kaunlaran ng inyong mga espiritu kung lagi kayong nagbabata ayon sa laman? Hindi nga ba sa laman din kayo kumukuha ng bawat kaunlaran at bawat kasiraan? Kaya nga, mahalagang maunawaan ninyo ang pakikipagtiis ayon sa Espiritu, ang pakikipagtiis ayon sa Panginoon, o para sa Panginoon, sapagat ito ang isang bahaging ipinakikilala sa bawat isa. Gano'n mang kalaki o dami ang itinulok ng bawat luha sa bawat mata na yan, kung gano'n mang kalaki ang pagsikip ng isang dibdib niya sa dami ng kahirapan, ano ang magiging kabuluhan kung lahat ay nauuwi sa sanglibutan? Lahat ay lilipas tulad din ng panahon. At anong iniiwan sa inyong aral? Wala. Sapagat hindi siya magiging mahalaga na kaangkinan ng isang espiritu. Pero ang bawat isang nakikipagtiis sa pangalan ng Panginoon, ito ang nag-aani ng pananagumpay. At anong uri ng pagtitiis yan? Anong uri ng pagbibigay ng inyong sarili para sa Diyos ang tatawagin niyong pagtitiis? Na kayo ay nagtatagumpay sa buhay na ito. Na maiwas nyo ang inyong mga sarili sa mga maling gawin na lumalabag sa utos ng Diyos. Itong mainam na pagtitiis. Na binibigyan nyo ang inyong sarili ng tunay na masinop na pag-iingat upang mailayo nyo ang inyong pagkatao sa tinatawag din tukso. Ano pa't pinipigil ninyo ang inyong mga paa, lalo na ang inyong mga pagnanasa o ang inyong puso na pumaroon sa mga lugar o sa mga gawain lumalabag sa utos ng Diyos. Bagamat sumisigaw ang sanglibutan at ikaw ay hinahalina. Ito man ay isang pagtitiis, aking mga iniibig. Sapagkat maraming tao ang nakakaalam ng katwiran ng Diyos. Pero bakit hindi nila matiis ang tawag ng sanglibutan? Doon sila pumaparoon at tinatalikuran nila ang Panginoon. Maiiba ba ang larawan na yan sa kapanahunan ng isang Jesus? Na ang Panginoon ay lumakas sa sanglibutan, bawat isa ay nagtsatsaga na pakinggan ang kanyang salita. Umaakyat sila sa kabundukan, sila'y sinusundan nila upang sila'y pagalingin at makarinig ng mabuting balita. Ngunit dumating ang pakikipaghamon ng sanglibutan. Hindi lang matiis ang kahilingan ng sanglibutan. Sino ang sumigaw na siya ipako sa krus? Hindi ba yun din nakinig sa kanya? Hindi niya ba niyo naalala sa 12 naging alagad ng Panginoon? Lahat ay kumakain sa kanyang dulang na kasama niya. Binigyan at pinatutuhanan ng pagbibiyaya. Sila ay naging saksi ng katotohanan. Ngunit hindi nagkaroon ng pakikipagtiis ang isa. Laban sa sanglibutan, anong kanyang ginawa? Siya ay nagkalulu sa Panginoon. Nakita niyo ba ang larawan na yan, aking mga iniibig? Naunawaan niyo ba ang sinasabi ng panahon? Ang ibig ituro sa bawat isa. Sapagkat hindi naman kayo naiiba sa maraming nakikinig ng salita ng Panginoon. Pero natitiis niyo ba? Ang hikayat ng sanglibutan, pumaparoon ba kayo kung saan naroroon ng Panginoon? Kaya nga, ang salitang yan, tunay, kapag naririnig ng bawat tainga, iba ng hapis na ibinibigay sa inyong kalooban. Sapagkat naunawaan nyo na ang bigat na sa inyo ay ibinibigay. Pero lahat ng kabigatang yan ay ayon sa sanglibutan. Paano ang para sa isang espiritu? Kaya nga mainam na ang pagkakaroon ng katawang laman ay mainam na pag-aaral sa bawat isa. Sapagat dito nyo nasusukat sino ang inyong pinakikinggan. Kanino kayo tunay na nakikinig? Ayon ba sa karanasan na meron kayo sa sanglibutan? Ayon ba sa karunungan na sa inyo ibinibigay niya? O nakikinig ba kayo sa salita ng Panginoon na ang pagtuturo ay ayon sa Espiritu, na ang binubuhay niya sa bawat pagkatao ay ang kanyang wangis, walang iba kundi ang sarili niyong Espiritu? Na ngayon nagbibigay sa inyo ng buhay kung bakit kayo gumagalaw. Pero mapagmamasdan niyo ba ang inyong mga paggawa? Ito ba'y ayon sa Panginoon? Sapat na nga ba, aking mga iniibig, na masinop ninyo ang inyong sarili?
na kayo'y maging matimtiman sa harapan ng tao, na makita ng tao sa sanglibutan na kayo'y tulad ng isang tuparin na tunay na maamo, na kung ano ang kanyang ibig, kayo ay sumusunod, hindi rin kayo umiimik. Ang hinihintay ng Panginoon ay isang uri ng tupa, nakikinig sa kanyang tinig, sumasang-ayon sa kanyang kahilingan, hindi rin umiimik, sapagkat nandoon siya sa paggawa ayon sa layunin ng kalooban ng Diyos. Kaya nga kung ang bawat isa ngayon tinuturuan ng iisang karunungan, ngunit ang bahagi ninyo ay nasa sanglibutan, naalala nyo ba ang bahagi ng inyong espiritu? Inaari nyo ba ang lahat ng natutunan nyo rito sa sanglibutan ay magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos kung ito'y sumusuway sa kanyang kalooban? Kaya nga, kung naalala nyo ang isang Job sa kanyang kalagayan, ano mayroon si Job sa kanyang kabuhayan, sa kanyang pagkatao? Ano ang ipinakilala ng panahon kay Job? Hindi ba ito ipinakikilala sa inyo? Na kahit sino sa inyo kayang hubaran ang lahat ng mga bagay na mula sa sanglibutan. Pero kahit kailan, ang bahagi ng Diyos, kung hindi niya ibig tanggalin sa iyo, hindi ito mawawala sa inyong pagkatao. Ito ang isang buhay. Kaya nga, ano ang katwiran na ipinapakilala sa bawat isa sa isang kabuhayan na mayroon si Job? Mawala man ng lahat ng bagay sa sanglibutan. Pero ang bahagi ng Diyos ay hindi lilipas magpakilanman. Ito ang pagpapakilala. Pero bawat isa'y tumitingin sa tangan-tangan ng kanyang kamay. Bawat isa'y yumayakap kung sino ang malapit sa kanyang puso. Malapit ba sa puso ninyo ang Panginoon? Natatanganan niyo ba ang pagbibiyaya ng Diyos? Naalala niyo ba ang kanyang karunungan? Nakikita niyo ba ang kanyang kapangyarihan? Sapagkat bawat isa ay may kaangkinan, may karunungan, at may kakayanan. Hindi kayo tinawag sa paaralan ng espiritismo na mga bagay na yan ay kulang. Pero bagamat lahat ng mga bagay na yan nasa sa inyo, napapagmasdan niyo ba kung paano pa ang tao pinipilit pang maturuan? Ang kaitaasan ay nagbabata, makakita lamang ng tanging mangingibig sa pangalan ng Panginoon. Kayo na ba yun, aking mga iniibig? Kung paanong sinasabi ng pang-iniwan niya ang kanyang kawan, makita lamang ang isang naliligaw na tupa. Kayo ba yung tupang naliligaw at natagpuan? Sino kayo, aking mga iniibig, sa harapan ng Panginoon? Sino kayong nakikipagtiis sa sanglibutan? Aariin niyo bang kayo rin ay nakikipagtiis sa pangalan ng Panginoon? Kaya nga, ang pagsasalarawan ng bawat isa sa inyo, muli niyong pagmasdan ang inyong mga sarili. Bagamat bawat isa ay may kanya-kanyang kapalarang itinakda, pero meron lang kayong iisang pag-aaral. Walang iba kundi ang pag-ibig na para sa Panginoon. Hindi kayo ihiwalay sa unang utos, aking mga iniibig, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa at buong lakas. Na anong hinihiling sa bawat isa ang inyong buong kabuuan ay maging para sa Panginoon. Ganin nyo ba nakikita ang inyong mga sarili? Sapagkat kung sinasabi ng bawat isa, siya ay para sa Panginoon. Anong ang iyong binata upang ikaw'y makapanatiling banal? Anong bahagi na yung pinagtiisan upang ang kabanalan ay hindi mahiwalay sa iyong pagkatao? Sapagkat ang tunay na mangingibig ng Diyos ay may katangiang hinahanap. Walang iba kundi ang kabanalan. Narinig niyo ba ang kasaysayan ng isang Pablo kung paano niya pinilit na ang kabanalan ay tumira sa kanya? Na anumang bagay na naging kalagayan niya sa lupa ay hindi niya tinawag na pagtitiis, kundi ninasa niya itong kasapatan ng kanyang pagkatao ayon sa kapanahunan.
At kung inaalala nyo ang mga bagay na nagaganap sa inyong sarili kasapatan sa bawat kapanahunan, sino ang nagtitiis sa inyo? Kung ito pala'y sapat. Sapagkat ang nakakakilala lang ng mga pagtitiis ay mga taong nagkukulang. Kung sapat pala ang lahat ng bagay, meron ba kayong pagtitiisan? Pero nakita ng taong bilangin ang kakulangan niya sa sanglibutan. Kaya narito, nagtitiis siya para sa sanglibutan. Sino ang nakakita ng kanyang kakulangan ayon sa Espiritu? Anong ginagawa niyo upang ito'y mapunuan? Kayo rin ba'y nakikipagtiis ayon sa Espiritu? Sapagkat ang tunay na nakikipagtiis ayon sa Espiritu ay nililina ang kamalayan ng kanyang Espiritu. Upang mula dito, makausap niya at makapag-ugnayan siya sa kanyang Panginoon kung saan siya babalik at muli makikipag-isa. Sa kalagayan ninyo, aking mga iniibig, gano'n nyo kakilala ang Panginoon na inyong sinasamba upang sabihin ng bawat isa sa panahon na siya'y lumisan, makakabalik siya sa harapan ng Panginoon sapagkat ang kabanalan ay kanyang daladala. Tangi ang mga banal lang aking mga iniibig ang pumaparoon sa harapan ng Diyos. Hindi ang kung sino-sino. Hindi kung sino lang ang may gusto. Kaya nga bawat isa'y tatawaging anak. Pero tatawagin ba kayong tagapagmana? Bawat isa'y tinatawag na mag-aaral ng Panginoon. Pero sino ang magiging susunod na guro? Bawat isa'y tatawagin kanyang alagad. Pero sino ang magiging tapat? Sapagkat bawat aral na narinig nung una, ito pa rin ang pinaririnig sa inyo. Ano lang ang magiging kaibahan ninyo sa kanila, aking mga iniibig, inhigit na inaasahan na kayo'y mas maalam na kaysa noon, kaysa sa mga nauna sa inyo. Sapagkat higit nyo nang binubuksan ang inyong sarili, ang inyong pagkatao sa pag-aaral ng katotohanan, sa pag-aaral ng katwiran ng isang Diyos, hindi kagaya nung una, na mga tao ay nabubuhay pa sa mga salit-sabi ng mga tao. At dito sila nahihikayat. Sa panahon na ito, meron pa rin lumilitaw ng mga sinasabi ng bawat bibig ng tao. Pero meron na kayong kaparaanang upang sumiyasat ng katotohanan yan. Hindi na ito nalilingid sa inyo. Maliban na lamang, aking mga inibig, wala kayong panahon na tuklasin ang katotohanan at ninanasan yung patuloy na mabuhay sa kasinungalingan. Bukas ang karunungan ng Diyos sa bawat isa, pero hindi siya darating sa hapag upang iyong lagi nang matitikman. Kinakailangan mo na rin siyang pagsikapan na alamin siya sa atin at buksan sa iyong sarili. Dito, ang pagtitiis ay magaganap. Sapagkat makikita ninyo sa panahon na binubuksan ninyo ang larangan ng pag-aaral ayon sa Espiritu, doon yung matutuksan kung gaano kalaking pagtitiis ang kinakailangan mong ibigay sa iyong sarili bilang isang lakas ng loob upang madaig mo ang sarili mong kalooban. Sapagkat iba ang kalooban ng Diyos sa kalooban ng tao. Ang taong naglilinang ng karunungang pang-espiritual ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Nakita niyo ba kung gaano ito kaiba sa kalooban ng bawat isang ako? Kaya nga, matitiis niyo nga ba, aking mga iniibig? Kaya niyo bang ibigay ang isang malinis sa pagtitiis, alang-alang sa Panginoon? Na walang hangad kung di kayo'y mapabuti, na walang higit na binibigay kung anong inyong pangangailangan. Ano pat, bawat isa sa inyo hinandugan na niya ng pinakamainam na pag-ibig. Higit pa sa nauunawaan ninyo. Ngunit lagi na ang tao'y naghahanap ng katumbas ng pag-ibig na yan kung ano lang ang gusto niya. Kung ano lang ang nalalaman niya. At kung ganito mananatili ang katwiran ng tao, kailan darating ang kaunlaran? Kailan kayo mabubuhay, aking mga iniibig, ayon sa karunungan, ayon sa isang responsibilidad na inatang sa bawat balikat, at ang responsibilidad na iyan sa liksikin ninyo ang tunay niyong ako. Na ang responsibilidad na yan ay pagiging matapat sa harapan ng Diyos at pagiging masunurin.
Sapagkat malimang masunod nyo muna ang mga bagay na kanyang iniutos, hindi nyo maunawaan ang kadakilaan ng Panginoon. Hindi nyo maunawaan kung gaano kalaking pag-ibig ang binahagi niya sa bawat isa. Ano pat kung ang sanglibutang ito na inyong tinutungtungan ay tinatawag na paaralan ng maraming espiritu. At bawat isa rito ay mag-aaral. Anong uri kayo na mag-aaral? Mga iniibig ng mga kapatid sa harapan ng Diyos. Kaya nga, sa bawat isa na patuloy na sumasaliksik ng katotohanan, hindi nyo siya matatagpuan ayon sa letra, ni ayon sa salita. Kinakailangan nyo itong maranasan sa inyong pagkatao. Sapagkat malaking bahagi ng karunungan ay nakukuha sa karanasan. Hindi ba ganyan din kayong mga tao? Hindi ba ganyan din ang ginagawa nyo? Kayo na may bihisang laman. Dumadaan kayo sa iba't ibang uri ng karanasan. At doon kayo natututo ng maraming karunungan. Hindi rin niya maiiba kung lilinangin ninyo ang inyong mga espiritu. Kinakailangan nyo itong maranasan upang maunawaan ninyo ang kanyang karunungan. Mga iniibig na mga kapatid. Bagamat ang buhay sa laman ay maiksi, sa isang matalinong mag-aaral, ito'y sapat at sukat upang siya'y magtagumpay. Bagamat ang pananagumpay ay lagi niyong naririnig, ano nga ba ang larawan ng pananagumpay na hinahangad ng Panginoon para sa bawat isa? Na kayo ay magtagumpay na makarating sa kanyang harapan. Na ang inyong bihisan ay hindi na bihisan ng bawat kabuhayan na meron kayo ayon sa laman, kundi ang bihisang nabuo ninyo ay bihisan ng kabanalan ayon sa Espiritu. Sapagkat ito ang larawan ng pananagumpay sa harapan ng Diyos, sapagkat tangi ang mga banal lamang ang nakakarating sa kanyang harapan. Ito rin ba yung layunin ninyo, aking mga iniibig? Ninanasa nyo bang makita ang Panginoon? Ninanasa nyo bang matupad ang kanyang kahilingan na ano ang kanyang wika kung saan ako naroroon, kayo man ay magsiparoon? Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakilanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.